how do we stand in worst times of our life? Or what do we do when fearful or difficult situation comes? Gaya ng, pag iniwan ka, pag niloko ka ng mahal mo sa buhay, ano ang nararapat mong gagawin? Palitan mo? Paano kung kasal kayo? May anak na kayo. At higit sa lahat, 60 years old ka na. Papalitan mo pa ba yon? Ito pa. Pag nawalan ka ng trabaho o di kaya binawian ng buhay ang inaasahan mo, may COVID pa. At paubos na yung naitago ninyo. Pag ginawan ka ng tao, ng kasamaan, at ang tao na yan ay malapit pa sa iyo, pinagkakatiwalaan mo, ano ang gagawin mo? At pag nabigo ang mga pangarap mo, ano ang gagawin mo? So ngayon nararapat na ma-identify natin at malaman kung ano ang nararapat nating gagawin kung ang mga bagay na binanggit ko hanggang ngayon ay nagpapahirap pa sa'yo. And let me tell this to you directly, dear brethren. Walang iba na makakatulong sa'yo. Ang solusyon dyan sa nararanasan mo, lalo na kung iyan ay matagal mo nang dala-dala, wala ho yan sa tao. Kasi tiyak ko, ang daming tao na ang nilapitan mo. Pero hindi mo ba napansin nang lumapit ka sa tao, lalong nadagdagan ang problema mo? Maging yung mga tao na napakalapit na sa'yo, na gusto namang tumulong sa'yo, wala silang nagawa. Minsan dumarating mo yan sa tao. Wala sa tao ang solusyon. Ngayon, kung wala sa tao ang solusyon, kanino ka palalapit? Maaring ginawa mo na ang lahat, pero wala parang nangyari sa'yo. Now, brethren, this is now the time for you to shift your focus from yourself, to shift your focus from the people around you, to shift your focus from the things that surround you towards someone up in the heavens who sees your needs. Alam niyo kapatid, ang tanging inaantay nung Diyos na hindi mo pinapansin ay ang tumingin ka sa Kanya at aminin mo sa Kanya, Panginoon, sa sitwasyon kong ito, wala nang makakatulong sa akin, kundi kayo. So sinasabi ko na sa inyo kaagad, ang sagot doon sa katanungan ninyo, kung sino ang higit na makakatulong sa kalagayan natin sa ngayon. Praise God. Nagbigay ka ng oras sa pakikinig ng salita sa ngayon. So kung ikaw ay mayroong ganong klaseng sitwasyon, ayon doon sa mga nabanggit ko, o maaring wala kang problema, ayon doon sa mga nabanggit ko, makinig ka pa rin. Kasi malamang darating ang panahon, kailangan mo ang message na ito. So ang message na ito ay papamagatan natin ngayong, keeping my faith in spite of. Kaya nagbigay ako sa inyo kanina ng mga illustration, ng mga mabibigat, ng mga pasanin na maaring maranasan ng tao dito. Kasi alam ko, marami sa atin ang nakaranas ng ganon. So ngayon ay panahon na, i-declare nyo ngayon, Lord, gusto ko nang tuldukan ang kahirapan, ang problema na matagal ko nang nararanasan. I believe kung mayroon kang ganong klaseng puso na inaamin mo sa Diyos na siya ang kailangan mo sa ngayon, kaibigan, kapatid, saan ka man naroon, maasahan mo ang tulong at kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. So ang pamagat ng ating message, keeping my faith in spite of. Pag tinanong niyo po ako kung madali ba itong gawin, ang sagot ko ay, kapatid, hindi lang yan mahirap. Napakahirap. Imposible pa. Pero may paraan para magkaroon ka ng ganong klaseng pananampalataya, lalo na ngayon na nasa COVID ka, lalo na ngayon na iniwan ka ng mahal mo sa buhay, lalo na ngayon na hindi mo alam kung saan kukunin yung kakainin mo sa susunod na araw, lalo na ngayon na nakaratay pa sa banig ng karamdaman ang mahal mo sa buhay, lalo na sa ngayon na may threat na baka yung negosyo mo ay bumagsak, lalo na ngayon na may threat na baka isa ka sa matanggal sa trabaho.
At para maunawaan ho natin itong ating topic na titingnan, ay puntahan ho natin ang isang pangyayari sa buhay ni Habakuk sa Old Testament. So Book of Habakuk, ang titingnan ho natin ito. Mangyari po, si Habakuk ay isa sa mga propeta na pinahayagan ng Diyos sa maaring mangyari sa kanilang bansa dahil sa kanilang patuloy na pagsuway, sa kanilang patuloy na katigasan ng ulo. Ang reason ho doon kung bakit mararanasan ng Israel yung pagkubkob ng ibang bansa, kung bakit mararanasan nila ang pagkawasak ng kanilang bansa, o kung i-apply mo yan sa iyong buhay, pagkawasak sa iyong pangarap, sa sarili mong buhay, sa sarili mong pamilya, ang reason ho doon na ibinigay ng Bible dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Dahil sa patuloy na paggawa nila ng kasamaan, na kahit na may nagsasabi na sa kanila kung ano ang narapat ilang gagawin, pero patuloy sila na gumagawa ng kasamaan. So isa ho si Habakuk sa pinagsabihan ng Panginoon, dahil ayaw na talaga makinig ng mga kababayan mo, kaya pahintulutan ko yung bansa na hindi nila kilala na makakagawa ng hindi pa nila naranasang kasamaan sa kanilang talambuhay. So pag tiningnan ho natin noon, ang pangyayari nang inireveal ho ito ng Diyos kay Habakuk, nung mangyari ho yun, totally ho, wasak ang Judah, ang Israel. Lahat ng naipundar nila, nawala sa kanila. Lahat ng naitayo nila, naguho yun. At ito ang pinakamatindi, lahat ng freedom na in-enjoy ho nila noon, nawala ho yung lahat sa kanila. Pero sa sitwasyon na yan, nagdesisyon si Habakuk na kahit na very frustrating pa ang nagaganap o magaganap sa kanyang kapaligiran, pero ang desisyon niya, magtitiwala pa rin ako kay Yahweh. Sa Old Testamento, doon nabanggit yung the just shall live by faith. At si Habakuk ang nagsabi ho niyan. Kaya nasabi ho niyan, kasi ho, ang pagiging matuwid ho pala sa Diyos, makakamtan lamang ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos. Kasi alam na ho nila, I do believe ho, sa series ba naman ng mga pangit na nangyari sa kanila noon? Ilang generation, ilang hari na, ilan hong generation na ang lumipas sa kanilang katauhan, at dahil sa katigasan ho ng kanilang mga ulo, nawasak ho yung kanilang mga itinayo na kingdom. At alam ko, alam nila ho yun. At alam din ho ni Habakuk na ang dami na hong hari noon na nagsikap na gumawa ng tama pero lagi hong bumabagsak. So doon nasabi ho ni Habakuk, the just shall live by faith. Yun bang, Lord, hanggat hindi mo ako tutulungan na maging matuwid sa harapan mo, hanggat hindi mo ako tutulungan upang magawa ko yung inaasahan mo, hindi ko ito kaya. Kaya doon ho yan nabanggit yung the just shall live by faith. Dear listeners, naniniwala ako na kung seryosuhin mo ang pakikinig sa ngayon, kung paano nagkaroon ng pananampalataya, yung sumulat ng book na ating titingnan sa ngayon, si Habakuk, yung pananampalataya na mayroon sa kanya, iyan din ang ilalagay ng Diyos sa puso mo. Panghawakan mo ang salita ng Diyos na mapapakinggan mo sa ngayon. Yan o yun ang tutulong sa iyo upang ang buhay mo ay hindi maapektuhan ng kahirapan na dala ng COVID virus. Yan yun ang tutulong sa iyo kahit yung mga pangarap mo noon ay hindi pa natupad. Ngayon, muli kang ibabangon ng Diyos kung ang pananampalataya na to na itinuro ng Diyos kay Habakuk ay seryosohin mo. Dear brethren, maging ako na nagsasabi ho sa inyo na nasa harapan ho ninyo sa ngayon, hindi ko sinasabi ho na I have full of faith in my God. I understand that not unless God will help me, I could never stand here in front of you. Hindi ko yun magagawa. Kaya dear brethren, this is now the time for us as a church to be serious and standing for our faith. Naalala niyo pa po ba yung sinabi ng ating senior pastor? Faith is not something you know,
but it is something you stand for. Saka mo lang mararanasan at ang magagawa at ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo if from the shallow water, you will step on deeper water. Doon mo lamang mararanasan yung tinatawag na faith that works. Faith that works. Put your life in a situation that God allows you for Him to manifest His power towards you. Huwag kang matakot. Every time na inaalaw ng Diyos na ang buhay mo ay mailagay doon sa mga tinatawag natin na pagsasalang, it is always for the strengthening of your faith. It is always the time also for you to experience the loving presence of God, the power of God, and most of all, the goodness of God na hindi mo pa nararanasan sa iyong buhay. But the best thing that we need to do, don't be fearful. Just stand in faith. So how to develop this kind of faith that will cause us to trust God in spite of? How to develop that kind of faith? Paano natin mapanatiling tapat? Paano tayo makapanatiling tapat sa Diyos sa kabila ng? So, your life right now might be in trouble. You might be so fearful. Maring ikaw ay nasa terrifying situation ngayon. But, ito yung number 1. Even when you're terrified, patiently wait on God's mercy. Sa Habakkuk chapter 3 verse 16. Tingnan niyo yung verse 16 na yan. Hindi ho yan, kung ikaw ang magsasabi ho niyan, hindi ho yan isang maayos na verse na maaari mong maranasan na pagka nangyari yan sa'yo, oh praise God. Tingnan niyo, I trembled inside. Balita pa lang, hindi pa nangyayari. Takot na kasi alam mo, narinig mo na kung ano ang pwedeng gawin sa iyo ng mga tao na yan. Narinig mo na kung ano ang pwedeng mangyari sa iyo oras na dapuan ka ng COVID. Alam mo na kung ano ang maaaring mangyari doon sa anak mo oras na yan ay mapariwara ng buhay kaya kabado ka. I trembled inside when I heard all this. My lips quiver. Yun ba nga para bang dahil sa takot, hindi ka makapagsalita ng tuloy-tuloy? My legs gave way underneath and I shook in terror. Sa Tagalog, makikita niyo yung mga words, nanginginig, nangangatal, nangihina. Bibigay, para kang babagsak. Pero yan balita pa lang yan. Kaso nga lang, sabi ko sa inyo kanina, alam niya, narinig na niya na yung mga tao na yon, nasasalakay sa kanila, sobrang masasamang tao. Kaya anong nangyari? I quivered. I trembled. Alam niyo, kung minsan balita pa lang, takot na ho tayo. But, see the heart that this man of God has. I will wait quietly. Bakit niya nagagawa yan? Yes, there is a bad news. Pero doon siya humahawak sa may good news. You see? Kaya ang sabi niya, yes, alam ko, papahintulutan talaga ito ng Diyos. Pero magtatapos din ako. Kaya ang sabi niya, magtatapos din ito. Kaya sabi niya, I will wait quietly for the coming day when disaster will strike the people who invade us. Doon niya nakita na bagamat iaalaw ho yun ng Diyos na mangyari sa kanila, pero darating ho yung panahon. Parurusahan din ng Diyos yung mga gumawa sa kanila ng masama. So in short, alam niya matatapos din yung paghihirap na kanilang naranasan. Pero ang point ng verse na yan, I wait quietly. Alam mo, may darating pero quiet yung puso mo. Alam niyo sa Bible mayroong verse na sa Philippians chapter 4, 6-7. Sabi ho dyan, be anxious for nothing, yes.
Iniwan na ako ng asawa ko, be anxious for nothing pa rin. Ang anak ko, gumagawa na ng masama, be anxious for nothing pa rin. Ang kasunod na verse, ang solution kung bakit mawawala ho yung anxiousness mo. By prayer. Pag ang isang bagay ay yung nilift up sa Diyos, at alam mo na yung Diyos ay kinatagpo ka, ang kasunod yan, the peace of God that surpasses all understanding. Yun ang nangyari doon sa kay Habakuk. Nakipag-usap siya sa Diyos at inireveal ng Diyos sa kanya, yes, darating ang panahon, yung mga tao na magpapahirap sa inyo, magagapirin niya ng ibang bansa. So in short, marirelease ho sila. Pero wala pa ho, hindi pa ho yun nangyayari. Pero dahil nireveal na sa kanya ho yun ng Diyos sa kanyang puso, maliwanag sa kanyang kaisipan na yun ang gagawin ng Diyos, ano ang nangyari ho? There is peace in his heart. Much peace. At iyon ay mararanasan lamang ng mga mananampalataya. Mayroon hong pangyayari, ito lang, I think last week lang, sa kliniko. Natakot ho kami kasi mayroon hong mga nandoon sa klinik na na-expose doon po sa may COVID. At kaya ako mismo ay natakot kasi ang tao na yun na na-expose, nakakausap ko mismo. And just that day, pumunta pa ako sa kanya, may binigay ako sa kanya. So sabi ho namin, ipapacheck namin siya para masigurado ho. Alam ko ng umaga kasi ibinigay sa akin ni Mrs. ang pambayad. So ako ang mag-aabot noon dahil dadaan sila ng maaga sa bahay. Pero pagkagising ko, nag-pray na ako kasi ako mismo ay kabado ho. Ang sabi ko, Lord, I pray, negative yung COVID virus sa pagpapacheck ng tao na to. Please, mangusap kayo sa heart ko. Alam mo, instantly at that time yung parabang yung bigat, yung pasanin yung takot, yung pangamba, hindi ko maintindihan, bigla akong wala. Bigla ako siyang wala. Pero hindi pa ako na-check yung expected namin na baka meron. So pumunta ako sa kanya at sinabi ko sa kanya, nung umaga, nagpiprayo ako. At ito ang inimpress ng Lord sa aking puso. Para ka lang, pupunta lang doon. Patitingnan mo lang yung negative. Dumating ho yung result ng Miyerkules. Guess what? Negative. Pero Lunes pa lang, ang puso ko, payapa na. Dear brethren, if you know who your God is, if you know what God is doing through those who put their trust in Him, nasa sitwasyon ka man na hindi maganda, dahil narinig mo ang Diyos ay hindi nagpabaya doon sa mga tao na lumapit sa Kanya. At dahil ang Diyos nila, yun din ang Diyos na tatawagan mo, then I assure you, the peace of God that surpasses all understanding will guard your heart in spite of. How to develop a kind of faith that will trust God in spite of. Even when you're terrified, there is trouble all around. Even when you're fearful, patiently wait on the mercy of our God. Pangalawa ho. Even when everything goes wrong. Ito ho, sa mga kabataan lagi ko itong minsan narinig. Ako na lang lagi. Parang akala ho niya siya na lang lagi ang nakikita. Pag in-apply mo ito sa sitwasyon, parang wala ka nang nagawang tama. Parang lahat na lang ng gagawin mo ay bumabagsak. Lahat na lang ng gagawin mo ay pumapalpak. Ito po, mayroong ganong sitwasyon sa buhay ng mga taga-Israel. Sa verse 17. Even when everything goes wrong, take note of this word. Choose to rejoice in God. It's a decision. It's something that you must do in spite of. Sa verse 17, take note of the words even though, at saka sa verse 18, yung yet. Sabi diyan, even though the fig trees have no blossoms, and there are no grapes on the vine,
Even though the olive crops fail and the fields lie empty and barren. Even though the flocks die in the fields and the cattle barns are empty. Verse 18, yet, tingnan niyo yung word na, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in the God of my salvation. Balikan natin yung verse 18. Sa verse 18, pag panahon ng gera, pag panahon ng kagutuman, yung mga binanggit doon sa verse 17, yan po yun ang makakatulong sa'yo. Pag taggutom, pag sinalakay kayo, pag winasak yung lugar nyo, ang mga bagay na yan ang makakasuporta sa'yo. Those are the things that could secure you in times of war. Kasi kaguluhan ang binabanggit dyan eh. Tingnan nyo. Tingnan natin yung part by part niyan. Sabi dyan, sa first part ng verse 17, even though the fig trees have no blossom, bulaklak. Ano ang kinalaman noon? Ay bulaklak pa lang naman. Ito po. Sa case na yan, kahit na bulaklak, sabi wala. Ibig sabihin, wala ka ring mapapakinabangan later on. Kasi kung ngayon pa lang ay wala na, so wala kang mapapakinabangan later on. At yun ang binanggit yan, even though the fig trees have no blossoms. And this refers to the things that we can trust in the future. Ito yung mga plano at mga pangarap na sisimulan mo sana ngayon, expecting na sa future ay mayroon kang makukunan ng support. In case. Pero sa ngayon, nagpaplano ka na sa taon na to, magpuput up ako ng negosyo. Nagka-COVID, ubos ang pera mo. So kahit na yun man lang yun, sana yung makasimula ka ngayon, yun, wala. Nawala lahat yun. Ito pa Pinagsikapan mong makapag-aral ang anak mo dahil mayroon kang kaisipan na siya ang hahango sa kahirapan ninyo. Pero ngayon, hindi mo siya mapag-aral. Ngayon pa lamang. So, ibig sabihin nun, guho din yung expectation mo sa future. Pati yun, apektado. Okay. So, dyan, those are the things that we can trust in the future. Nandoon na po tayo sa part na what can support a man in times of hardship. Physical ang tinitingnan pa lamang ho natin dito. So, mayroon ho tayong mga tinitingnan na makapag-secure sa ating buhay sa future. Yun, wala. Okay. Sa second part ng verse 17, tingnan niyo ulit itong mga words na, no grapes, crops fail, fields lie empty, and barren. Yun ho bang paglabas mo, naghanap ka ng bunga, pero wala. So these are the things that you trust in the present, in your present situation. Inaasahan mo na kahit na may COVID, may trabaho naman ako Ngayon, ang problema, natanggal ka sa trabaho. Wala. Ang ganda ng kita sana ng negosyo mo sa ngayon. Ang problema, apektado yan ng COVID. Nakapagtapos ka na ng pag-aaral, akala mo, pag-aagawan ka ng mga kumpanya kasi valedictorian ka. Kaso lang, kahit na janitor, wala kang mapasukan ngayon. So kung ikaw ang naroon sa ganong sitwasyon, wala. Guho ang mundo mo sa ngayon. Guho ang pangarap mo sa ngayon. Guho ang present mo sa ngayon. At yan yung kalagayan noon ni Habakuk. Wala. Any form that could secure them, wala. Okay. Verse 17. Even though the flocks die in the field. Pag sinabi yung flocks, ito yung inalagaan mo noon. Cattle, noon. Pinalaki mo sila noon. Dahil may expectation ka na mapapakinabangan mo sila ngayon.
So this refers to the things we trusted in the past. Ito yung may ipon. May ipon ka. Alam nyo, mayroon akong kaibigan na blessed ni Lord. Nagkita kami minsan. Signature ang mga suot nito dati. May high-end na sasakyan. May mga, ano bang tawag natin? Kwentas sa ano? Alahas. Pumunta ako sa bahay. Naka-short. Dala pa rin naman niya yung kanyang high-end na sasakyan. Pero alam niyo kung ano ang sinabi niya sa akin? Ngayon lang niya lubusang naintindihan na hindi ho pala talaga pera ang mahalaga. Kasi ho, may alahas siya, may sasakyan siya, limitado na ang mapupuntahan niya. May pera siya, limitado na ang mabibili niya. Sabi nga niya sa akin niyang pumasok nga sa SM, pinagbabawalan siya. Anong gagawin niya sa pera niya? So yun ang sabi niya. So, ang atin ng mga tiningnan mula dyan sa verse 17, what can support a man in times of hardship of all or of needs, pero lahat nun ay wala. So in short, you are in a hopeless situation. You are doomed to destruction. And in reality death. Yun talaga ang pag ating pinicture ng mabuti, ang sitwasyon na yan. Okay po. Habang ginagawa ko ang message na ito, bumalik ko sa alala ko ang isang kanta na nung ako ay dumadaan sa ganitong sitwasyon, napakinggan ko ito. So bago ko ipagpatuloy itong ating tinitingnan, pakinggan muna natin ang isang awitin na aawitin sa atin ng isang pinagpalang lingkod ng Diyos dito sa HTBC. And as you sing this to us, sing this also prayerfully. And let this song minister to us spiritually. Kung sakali ang araw kaya ay di na sumikat, at itong ulan kaya'y tumila na sa pagpatak, ang dulot nitong biyaya at gandang nagagawa, hahanapin ba kapag mawawala? Kung itong lakas at kisig ay hindi mo nataglay, at mga mahal sa buhay ang sayo ay mawalay, kung lahat ng kayamanan ay maglaho ng ganap, masasabi mo kayang Diyos salamat. Kahit ano ang kalagayan sa hirap o ginhawa man, Diyos ay pasalamatan, pagkat tunay niyang alam kung ano ang kailangan at hindi ang nais lang. Huwag pagtakhan ang layunin niya, magtiwala sa tuwina, at sa mangyayari pa ay unahin lamang siya, at sa kung anong pagsubok ay may tagumpay, tiyak ang pag-asa. Ang lahat ng kung sa buhay mo ay huwag pangambahan, ang kanyang mga pangako ay iyong panghawakan, pagkat di ka niya iiwan, ni papabayaan man, tunay at tapat
Brethren, I want us to face reality now. Totoo na itong COVID-19 ay nagdulot ng uncertainty sa buhay ko at sa buhay ninyo. Lalo na kung ikaw ay hindi mananampalataya. Ang COVID ang tinutukoy ko. Pero kung sa kabila ng uncertainty na nakikita mo, ay nagtitiwala ka pa rin na sa tulong at sa biyaya ng Diyos ay mapapabuti ang buhay mo, kung confident ka pa rin na lahat ng kailangan mo ay kaya pa rin niyang i-provide ng Diyos kahit na may COVID pa, then, brethren, hindi ho ito ang panahon para manahimik ka lamang. Imagine mo sa verse 17, ganun na ho ang mangyayari ho. Pero hindi ho nalugmok si Habakuk. Ang balita na yan, nang mabalitaan ho niya, ano ang kanya hong ginawa? Ito ho. Kung hanggang ngayon, kapatid, ikaw ay nakakatayo, kung hanggang ngayon, ang pananampalataya mo ay hindi na iguguho ng mga problema, then, this is now the time for you. Verse 18. To rejoice. Verse 18. Imagine mo yan, sa dami ng mga tao na ang problema mo ay mas matindi pa sa kanila, ayan, nakakatayo ka, samantalang sila bagsak na. Hindi ka ba magpapasalamat yan sa Diyos sa pananampalataya na ibinigay sa puso mo ng Diyos? It does not, that kind of faith, you could never get it. It was granted to you by the Holy Spirit because you humiliate. Kasi nagpakumbaba ka sa harapan ng Diyos, kaya natanggap mo yung biyaya na yan para ang iyong pananampalataya ay mapanatili mo, mapatatag mo, lalo na sa panahon na ito ng pandemic. Sabi niya, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in the God of my salvation. Brethren, kung ikaw ay kinakausap ng Diyos, kung ikaw ay patuloy na pinatatatag ng Diyos, regardless of the situation, thank God for it. Kasi lahat ng sasabihin ng Diyos sa iyo, gagawin niya yan, irregardless of. Kakaiba talaga ang mga Kristiyano. At tayo lang ang may ganong klaseng espiritu. You have a spirit that could not be moved by the circumstances because our faith is protected by the power of the living God. Yun ho yung reason kung bakit nakakatawa ka sa kabila ng problema. Ang tinutukoy ko na, hindi ho yung literal ho, kundi sa puso mo, there is joy na nabubuo. Kasi, naalala ko minsan, narinig ko ito kay Mrs. Sa dami na ng kanyang mga pinagdaanan sa buhay ho, at nang maranasan niya na sa bawat pangyayari na pangit, doon kumikilos ang Diyos. Ito ang nasabi ho niya, alam mo sa ngayon, hindi na ho siya talaga naapektuhan ng mga negatibo, ng mga pangit na nangyayari, kasi alam niya, those are opportunity for her to experience the power of God once again. Alam nyo, pagka yun yung nasanay na ho tayo, na sa panahon ng kagipitan, nararanasan ho natin ang Diyos, hindi ka na mailulugmok ng kagipitan. Instead, yes, this is once again an opportunity for me to experience the power of my God. Wala ka na, nasanay ka na sa gano'n na hindi na ho yun nagpapabagsak sa'yo. Kaya sabi niya ni Habakuk, I will rejoice in the Lord. I will be joyful in the God of my salvation. So yung una ho, how to develop a kind of faith that will trust God in spite of, even when you're terrified, you're afraid, patiently wait on God's mercy. Yung pangalawa ho, na ating tiningnan, even when everything goes wrong, choose to rejoice in the Lord. Punta tayo sa pangatlo. Pero bago tayo pumunta doon ho,
Simulan ko yan, yung point number 3 sa pamagitan ng isang katanungan. When you are weak and down, ano ang ginagawa mo? When you are weak and down, ano ang ginagawa mo? Dinadaan mo ba yan sa paglalasing? Dinadaan mo ba yan sa pagwawala? O dahil wala namang nangyayari, kaya binabaliwala mo na lang ang problema. Pero hindi naman ho yun nawawala. Mga kabataan, let me speak to you now. And listen to this. Pag bored ka, pag frustrated ka, ano ang ginagawa mo? Dating solusyon ba ang gawin mo pagka nabuboard ka? Computer games ba? Did you benefit from those things? Social media ba? Na-uplift ba ang spirit mo sa pagsusocial media? May nabago ba sa buhay mo sa pagsusocial media? Did those things help you that your faith will grow? Ang ibaw sa inyo, may tendency ho na binabalikan yung dating katropa at nakikipag-inuman muli sa kanila. O mahal kong mga kabataan, huwag niyong sayangin kung hindi pa babalik si Lord. Ang susunod na generation. The next generation will always follow the character, the attitude of the generation that comes before it. Ikaw ang tinutukoy ko. Gusto mo ba na ang anak mo gagawin din yung ginagawa mo sa ngayon? Gusto mo ba na ang apo mo gagawin ang ginagawa mo sa ngayon kung bored siya? Alam mo kung ano ang nangyari sa buhay mo mula nang magrebelde ka sa nanay mo. Naranasan mo na ho yun. At minsan ka nang nagsabi, ayaw ko na. Ngayon na nasa pandemic ho tayo, ngayon na nasa bahay ka lang at nabuboard ka, babalikan mo bang muli yung mga bagay na inayawan mo na? James 4:8. Draw near to God, and He will draw near to you. Huwag kang bumalik ko doon sa mga dati mong kabarkada. Sila ang dahilan kaya nasira ang buhay mo noon. Sila ang dahilan kung bakit ang pamilya mo na dati ay mahal mo, iniwan mo. Don't go back to them. Draw near to God and He will draw near to you. Huwag kang padala dyan sa emotion mo na nabuboard. Paglabanan mo yan. Parang sabi ho dyan, cleanse your hands, repent, you sinners, purify your heart, you double-minded. Alam niyo kung anong ibig sabihin ng double-minded ho dyan? Sunday, na kay Lord. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, na sa world. Double-minded. Pag okay na sa church, pag nagkaroon lang ng kunting problema, balik sa world. That's double-mindedness. Mga kabataan, I'm talking to you. Sa mga retreat ng church na to, naranasan mo na ang kapangyarihan ng Diyos. Ang iba sa inyo nag-decide na maglingkod. At nung naglilingkod kayo, napaayos na ang buhay nyo, gumanda na ang grade nyo, huwag nyong sayangin yung mga bagay na ipinaranas na sa inyo ng Diyos. Decide now, choose now to stay with God. Yung mga binanggit ko kanina na ginagawa pagka tayo ay nabuboard, totoo po na pwede nga ho nating gawin ho yun. But I assure you, yung mga binanggit ko kanina, any of those will never help you. And in reality, they will even worsen the situation that you are experiencing. At higit sa lahat, it will eventually destroy you. Babalik ka sa pag-iinuman, dadagdagan mo lang ang problema mo.
Babalik ka sa paninigarilyo? Babalikan mo yung girlfriend o boyfriend mo na dati ay iniwan mo na? Let me warn you. Hindi mo lang dadagdagan ang problema, sisirain mo pa ang buhay mo, ang kinabukasan mo, ang expectation ng parents mo, at higit sa lahat. May expectation sa iyo si Lord. As a pastor of this church, I have seen the lives of the youth who disobeyed God. I have seen what happened to them. Huwag mo na silang dagdagan. Huwag na ho. Katabi mo ang magulang mo. They are praying for you. Yung mga kasamahan ko na narito sa church, from our senior pastor, they are all praying for you. At labis ko kaming nalulungkot pagka nakakarinig kami ng mga kabataan na bumalik sa dating gawin kasi na-bored. So what's the best thing to do when you're weak and down? Ito na ho, yung point number 3. Even you're weak, even you're down, draw strength from God. Habakkuk chapter 3 verse 19. Ang sabi ho dyan, the sovereign Lord is my strength. Pero gusto ko na bago ho kasi ito sinabi, yung verse na pinanggalingan ho niyan. Ito, pangit, hindi maganda, nakakatakot. But in spite of those things, ang sabi ho dyan, the sovereign Lord is my strength. Ang strength ko ay wala ho doon sa pera ko. Ang strength ko ay wala doon sa reputation ko. Ang strength ko ay wala doon sa sinasabi ng tao. Ang strength ko ay nasa Diyos na may hawak ng buhay ko. Ang strength ko ay nasa kapangyarihan ng Diyos na may magandang plano sa akin. Kung minsan ho tayo, may narinig lang ho tayo na sinasabi ng iba na hindi maganda, yun ho pala binibiro ka lang, bagsak ka na. No. Get strength. Ang word na ginamit dyan, sovereign. Mamaya ho, tingnan natin kung ano ang ibig sabihin niya ang word na sovereign. The sovereign Lord is my strength. He will make me as sure-footed as the deer and bring me safely to the mountains. Alam niyo yung bring me safely to the mountains, you might be passing to a rugged place. You might be in an area or in a place where you have difficulty. You might be passing in a place that there is much pain, there is much trouble. Pero ang sabi ng Diyos ho dyan, He will bring me safely over the troubles, over the problems, over the COVID virus. Bakit ho? Ginawa mong strength ang Diyos At pag si Lord ang ginawa ho nating strength, no problem could be greater than our God. And because no problem could be greater than our God, pag si Lord ang may hawak sa'yo, itatawid ka niya sa bawat problema na dinadaanan mo. He will bring you safely to the other side of the mountain. And bring me safely, yes. Bring me safely over. Alam niyo yung over? Lalagpasan mo yun. A safe place. A place that you could be well-fed. A place that you could find peace. A place wherein your needs could be met. It is a safe place. Palalagpasin ka doon ni Lord. Pero wala pa ho yan dito. Bagamat may mga nakakaranas na ng peace, ang tiyak na peace ho na mapupunta na, peaceful place ang tinutukoy ko doon sa heavens. Yun ho kasi ang ultimate message ho talaga ng part na yan
So sabi dyan, come to God and ask for strength even though we are weak and we are down. Alam niyo ba na hindi lang si Habakuk ang gumawa ho niyan? Punta ko tayo kay David dito sa Psalms 127. Verse 1, jump tayo sa 4 to 5. Sabi ho dyan, the Lord is my light and my salvation. Ito ho. Binanggit ho dyan yung word na light. Pag pumunta ka sa light, magkakaroon ka ng direction, magkakaroon ka ng wisdom kung ano ang dapat mong gagawin. And my salvation, you are saved when you go to the Lord. And then ito, whom shall I fear? Nang tinitingnan ko ito, mas fearful na nandoon ka sa isang sitwasyon na wala si Lord. Okay, ilagay na ho natin sa magandang sitwasyon. Mas fearful ho yun na naroon ka sa isang magandang sitwasyon pero wala sa iyo si Lord. Kaysa na fearful situation ka pero nasa iyo naman si Lord. Nakuha niyo yung point ko? Maganda nga ang sitwasyon mo. Wala sa iyo si Lord. Inatake ka sa puso. Saan ka pupulutin? May problema ka. Inatake ka sa puso. Nasa iyo si Lord. Saan ka pupulutin? Nakuha niyo yung point ko dito? The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Parang sa kanya ang nakakatakot na sitwasyon ng buhay ay kung siya ay mapapalayo, hindi sa kung humaharap siya ng problema. Yun si David. The Lord is my strength of my life. Yung David na yan, hari yan, king, magagawa ho niya. Pero wala ho doon ang strength niya. Hindi niya inilagay ho doon na, ang galing ko, hindi. Kaya ako gumaling dahil kay Lord na nasa akin. King ho yun eh. Pero wala sa pagiging king niya ang source ng strength niya. Wala sa dami ng pera niya. Wala sa influence niya. Kundi na kanino? Na kay Lord. Of whom shall I be afraid? Pag tayo ay nasa fearful situation, ito ho, pag si David ang nakaranas ng fearful situation, one thing have I desired of the Lord. His desire is to come to God. Seek direction from God, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire of His temple. For in the time of trouble, He shall hide me in His pavilion, in the secret place of His tabernacle, and He shall hide me, and He shall set me high upon a rock. Brethren, nawaturuan ho tayo ni Lord ng ganito ang klaseng pananampalataya. Because this is the only kind of faith that will keep you through in spite of. Hindi ho madali yung ganitong klaseng faith. And in reality, imposible. Pero kung lalapit tayo kay Lord at hingin ng tulong para magkaroon ng ganitong klaseng faith, tell God right now, Lord, I want that kind of faith that Habakkuk has. I want to have that kind of faith that David has. Not for me to be known, but in order for your name to be known through me. Habakkuk chapter 3, verse 19. The sovereign Lord is my strength. He will make me as sure-footed as deer and bring me safely over the mountains. Now, let's go to another question. Why come to Him alone? Why come to Jesus, to the Son of God alone? Why put your trust in God alone? Ito yung una. God is Almighty. Ano po ba ang ibig sabihin ng God is Almighty?
With God, nothing is impossible. Nothing is too difficult for our God. Hindi mahirap sa Diyos na hanguin ka dyan sa problema mo. Hindi mahirap para sa Diyos na bigyan ng solusyon yung pangit na karanasan mo. Hindi mahirap para kay Lord na ayusin yung wasak na buhay mo. Brethren, sumunod ka kay Lord. Maging kapaki-pakinabang ang buhay mo sa kingdom of God. Magkakaroon mo yan ng value. I could tell of people here na nung wala kay Lord, hindi pinapansin sa loob ng kanilang mga tahanan. But when they follow our God, sila ngayon ang nilalapitan ng kanilang mga kamag-anak. Why? Dahil yung Diyos na kanilang nalapitan is so almighty. He is so great na yung pangit na nangyari sa kanilang buhay mula sa isang basahan, nilinis ho yun ng Diyos, binihisan ho yan ng Diyos, inayos ho yan ng Diyos, at sa ngayon ho, naging kagamit-gamit. Iyan ang mararanasan mo kung magdesisyon ka ngayon na lumapit sa Diyos na yan na makapangyarihan. Nasa iyo ang desisyon. Gusto ng Lord na lumapit ka na si Kanya ang solusyon. But you must make that decision. What else? Why come to God alone? Ito, He is so sovereign. So sovereign. Dadalhin ko kayo, ano naman po ang ibig sabihin ng word na sovereign dyan? He is so great, He is so mighty that He alone could give you a fresh start. He could make a fresh start out of a ruined life. Yun ang ibig sabihin ng sovereign God. Kayang palitawin ng Diyos yung best sa iyo out of a wasted life. Ang dami nang nasayang sa buhay mo noon. You have wasted everything, even your reputation, but God could raise it up once again for His honor and for His glory. At ito ang gusto ko na makita mo, kapatid. Ang buhay mo ay mahalaga sa Diyos. Pag makita ho niya ang pananampalataya sa puso mo, gaano man kasira, gaano man katindi ang nagawa mong kasalanan noon, kayang-kaya yang burahin ng dugo ng Diyos. Jesus, I mean. Why? He's so sovereign. Kung inaalala mo na sa tindi ng problema mo, hindi ka kayang tulungan ng Diyos, maaring mayroong ganong klaseng katanungan. Sa dami na ng nasirang buhay, pati buhay ko sira na. Sa dami na naapektuhang buhay, pamilya ko, nanay ko, tatay ko, anak ko, apektado na dahil sa mga nagawa ko. Kaya pa ba akong ayusin ng Diyos? Kung mayroong kang ganong klaseng katanungan, I will bring you to a certain situation or case from the Bible para maunawaan mo that with God, nothing is impossible. He is so sovereign. Alam niyo, yung katanungan na yan, kung kaya pa ba talagang ayusin ng Diyos ang buhay natin na sira, wasak, kayang sagutin ho yan ng first two verses from the Bible. Genesis 1:2. Okay. Sabi niyan, in the beginning, God created the heavens and the earth. So ang binabanggit dyan, the whole world, everything that we could see in the old world before, God's creation ho yan. Okay. 2. And the earth was without form, void, darkness. Okay. Ano ho yung without form, void, nasa darkness? All. Ngayon ito ang tanong, buhay mo, hindi ba kayang ayusin ng Diyos? Kung yung lahat na sa mundo noon na wasak ay naayos ng Diyos, hindi ba kayang ayusin ng Diyos ang buhay mo? Akawan niyo yung point dito. The Spirit of God who is involved sa pag-aayos ng buhay. Sino ang involved sa pag-aayos ng sirang mundo noon? It was the Spirit of God. So if you will come to God right now, offer your life to Him, yung Espiritu na binabagit ko dyan, the Spirit of God, na kumilos sa wasak na mundo noon at nagawa niyang maayos muli,
Pag yan ang lalapitan mo, yan din ang mag-aayos ng sira ng wasak na buhay mo. But you have to make the decision now. The only thing that I could help you is to lead you in a simple prayer. But in coming to God, always remember, you need faith. I could lead you to a prayer, but the faith, it comes from your own heart towards God. Sabi ko sa iyo, ang tanging maitulong ko sa iyo, isang simple prayer. So ililid kita sa isang panalangin ng paglapit sa Diyos. Sundan mo ang maikling panalangin na ito. Father, gusto ko po na gumaling ang lahat ng sugat sa puso ko. Gusto ko po, Lord, na maging maayos ang takbo ng buhay ko. Gusto ko po na maging maayos ang pamamalakad ko sa tahanan ko. Gusto ko po na maging maayos ang buhay ko, higit sa lahat sa harapan mo at sa harapan ng mga tao na mahal ko. Panginoon, inaamin ko po, hindi ko kayang baguhin ang aking sarili. Pero alam ko may magagawa ka. Kaya sa iyo ako lumalapit sa ngayon. Ang sirang buhay ko, ayusin mo ito. Iniaalay ko ito sa iyo. Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang sariling Panginoon, Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat, Lord. Alam ko, dahil tutulungan mo ako, muli, makaka-recover ako. Salamat sa pagiging anak. In Jesus' name. Amen. So why come to God alone? Bakit ho? Because our God is almighty, God is sovereign. Ano pa ho? God is powerful. Yes. God is so powerful. And that power, alam niyo kung anong ibig sabihin ng God is powerful? Diyos lang ang makagawa nito. I-imagine mo yun, mula sa isang pangit ay kayang mapalitaw ng Diyos ang isang magandang bagay, ilagay mo ang buhay mo doon. Pangit ang buhay mo, sira ang buhay mo, wasak ang buhay mo. Pero sa kamay ng makapangyarihang Diyos, iyan ay isang ayos na buhay. Huwag mo nang sayangin ang buhay na yan. What else? Ito yung pinakamahalaga sa lahat. Sa lahat-lahat ho ng napakinggan ho ninyo. Pag ito ang maging buhay sa inyo, I assure you, you will be shining as light in the kingdom of God. God loves you. Ulitin ko yun. Jesus loves you. For God so loved Pastor Jesse, yun lang bang nakasulat sa Bible? For God so loved Brian, yun bang nakasulat sa Bible? Lahat ng nakikinig, rejoice because ang sabi sa Bible, the world and we are in the world. Therefore, kasama ka doon sa mahal ng Diyos at isa ka sa dahilan kung bakit ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sa iyong paglapit sa Kanya, yung sira, wasak na buhay, buhay na walang patutunguhan, ay magkaroon ng buhay, magkaroon ng magandang kinabukasan, magkakaroon ng eternal life sa pamamagitan ni Jesucristo. Brethren, kung hindi ka mahal ng Diyos, hindi ka niya pinahintulutan na mabuhay pa. Sa sinapupunan pa lamang ng magulang mo, kung hindi ka mahal ng Diyos, wala ka na. Nung mapariwara ka, bakit hindi ka napahamak kagaya ng iba, ng sobra? Probably your parents are praying for you, so be thankful if you have a Christian a parent who is praying for you. Respect them. Respect them.
Sa Romans chapter 8, verse 32. Diyan makikita ho natin, gagawin ng Diyos ang lahat, maligtas ka lang. Who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all. Ito ho, kung ibinigay ng Diyos yung pinakamahalaga sa Kanya, na kaisa-isa niyang anak para maligtas ka, how shall He not with Him also freely give? Alam niyo, binanggit ho dyan na freely give. Tuwing binanggit ho dyan yung freely give, ang involved ho dyan ay love. Kaya ho may giving na ginawa ang Diyos ho sa atin kasi mahal ka eh. Kaya free, wala hong pumilit ho nun sa Kanya, kusa. Bakit gumawa siya ng kusang pagbibigay, kusang pag-aalay? Kasi, ako na makasalanan, ikaw na makasalanan, salamat dati ho yun. Dahil sa ngayon, alam ko, sa blood ni Jesus, I was made righteous in the sight of God. Pero ang point ko ho, balot ka dati ng karumihan. Balot ka dati ng kasalanan. At hindi ho yan malinis. Walang paraan para malinis ho yan. Maliban na lamang sa pag-aalay ng dugo ni Jesus para sa atin. Dugo ni Jesus ang pinantubos sa atin. Kaya dugo ni Jesus ang ginawang pantubos sa atin. Kasi wala nang ibang paraan. So kung wala ho yung pag-ibig na yan ng Diyos sa atin, wala ako sa harapan ninyo. Walang HTBC. Walang mga tao na maayos ang buhay. Kaya kung mayroon man ho tayong dapat na pasalamatan ng higit sa lahat, it is the love of God to a sinner. It is the love of God towards you. Yes, it is the love of God towards you. Ngayon, kung ganyan pala kadakila ang Diyos sa atin, na kaya niyang ibigay ang lahat para sa kapakanan ho natin, wala ba siyang gagawing tulong sa'yo para maging maayos ang buhay mo? Mahal mo ang anak mo, wala ka bang gagawin para sa kanya, sa ikaayos, sa ikabubuti ho niya? Panlupang Ama, ang binabanggit ko, may ginagawa. Limitado ang pag-ibig, limitado ang magagawa. Sa tingin mo kaya, kung ang Diyos na labis na magmahal, kung ang Diyos na kayang gumawa ng lahat ng bagay, wala ba siyang gagawin para mapabuti ka lang? Kung hanggang ngayon ay nag-iisip ka, kung may doubt ka pa rin hanggang ngayon, kaawaan ka ng Diyos. Father, in Jesus' name, open the mind of the hearer, that hearer who resists your word. I rebuke the veil of religiosity in Jesus' name. In Jesus' name. Kung ganyan pala kadakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, hahayaan ka kaya niyang manatili sa isang lugmok na kalagayan, na lagi na lang naghihirap, na lagi na lang may kulang? Wala ba siyang gagawin para mahango ka sa mga pangit na kalagayan na ito? I am praying ng message na to ay nakapagbigay sa atin ang kaunawaan ng kahalagahan ng pagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos. At habang inilalagay, binubuo ng Diyos ang ganong klaseng pananampalataya sa iyo, stand for it. Stand for your faith.
Maring ikaw na nakikinig sa ngayon ay napalayo. Nalamig o di kaya na-focus sa pananampalataya. It is my prayer na ang sitwasyon na to ang magpanumbalik sa iyo. Pakinggan mo ito, kapatid. A life apart from God becomes more harder. Ulitin ko yan. A life apart from God becomes harder. Wag mo nang antayin pa na makaranas ka pa ng mas marami, mas grabe pang kahirapan bago ka magdesisyon na bumalik. Habang malakas ka pa, bumalik ka kay Lord sa ngayon. Manalangin ho tayo, hingin natin ang gabay ng Diyos sa ating mga buhay. Father, this kind of faith na amin hong tinitingnan, makakamtan lamang ho namin ito, Lord, sa pamamagitan ng amin pong pagpapakumbaba sa iyo. Father, in Jesus' name, I ask and pray unto you. Yung dating naglilingkod na noon at nagdedesisyon na bumalik ngayon. Patatagin niyo muli ang kanyang pananampalataya. Hanguin niyo po siyang muli doon sa hardship na kanya pong kinabagsakan. At sa kanya pong pagbalik, I ask and pray, use him more mightily for your honor and for your glory. Thank you sa tulong na gagawin mo. Thank you, Jesus. And now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. To God be the glory, in Jesus' name. Amen.